Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ano bang ine-expect natin sa April 14? Well, ayun nga, una, nagsampa si Sara last Monday, di ba? Nagsampa siya ng ano ba yun? Certiorari? Ano man tawag doon? Attorney sa Supreme Court. Oo. Para i-TRO yung proseso ng Justice Committee. Pero hindi naman naglabas ng TRO ang Supreme Court. Sabi lang nila, sumagot kayo in 10 days. Sabi nung kampo ni Sara, panalo daw sila dahil hinihinga ng sagot ng Supreme Court yung House within 10 days, no extension. Sabi ko talaga namang hihingi ng sagot. Diba? Talaga namang, pero pagkakasabi ng kampo ni Sara, panalo daw sila dahil hininga ng 10 days. Di ba talaga namang gano'n yung record? Pag nagsampa ka ng kaso, talagang hihingian ng Supreme Court yung kwan. Ang lamang pa nga dyan yung Congress dahil hindi sila tiniro. Diba? Hindi sila tiniro. At kung hindi sila tiniro, malabo na mag-TRO dahil meron silang jurisdiction. Diba? Ang jurisprudence, pag yung isang institusyon ay meron ng jurisdiction, nagsimula na yung proseso, hindi ganun kabilis na hindi malaki ang possibility na i-TRO. Pagkatapos ng proseso, doon pwede kang i-TRO. Ang tawag dyan, attorney, justiciable. No? Dahil tapos na Pero habang ongoing, hindi ganun kadali yun, di ba? Hindi naman imposible. Pero yung track record dyan ay umiiwas ang ating mga korte na makialam pag may jurisdiction na, pag umaandar na. Afterwards, pwede. Tsaka mas matindi pa yung nangyari kay Digong noong March 11, 2025. Nung inaresto si Digong, habang hindi pa umaalis yung eroplano, ginagawa ng paraan nila at yung mga abogado ng Lambino. Lambino, si Torion, si Vic Rodriguez, nagmamadali sila na makakuha ng TRO kasi akala nila sa ganun kasensitibong pangyayari, magsisimpatiya yung Supreme Court. Hindi nga nakialam ang Supreme Court. Mas kasi hanggang ngayon nakasalang pa yung kaso na yun, di ba? Pero sinabi nila nakakuha daw sila ng TRO. Papunta daw sila sa Supreme Court para kunin yung TRO. Wala pala. Pinagpapaliwanag si Lambino Kasi habang naglalakad sila, naglalive si Lambino, sabi niya, papunta na kami ng Supreme Court, nag-issue ng TRO, pinapapick up na sa amin. Pakipaabot yan sa pilot ng eroplano, wag muna silang umalis. Nakakatawa yun, pinapanood ko yun. Hindi, ang point, as between dito sa impeachment ni Sara sa yung kay Duterte, mas doon pa posibleng mag-TRO. Kasi siyempre, imaginein mo, former president, tapos dadalhin sa dahig. Pag nadala na sa dahig, wala nang ibang remedy. Samantalang itong impeachment, may iba pang available remedies dyan. Kaya, yes. And yet, pero kung susuriin mo, di-deconstruct mo yung sinampa ni Sara, anong summary mo ron? Anong tingin mo ron, attorney? Dahil, halimbawa, isa sa mga essence ng pagsampa nila ng kaso ay dapat daw hindi ang speaker o ang Committee on Rules ang mag-refer sa Justice Committee ng articles of impeachment. Dapat daw plenary daw, no? So again, yung issue na naman na yan ng rules, no? Yung rules na parang walang karapatan yung House na gumawa ng sarili nilang rules, di ba? Tapos ikalawa, sabi dun sa petition sa Supreme Court ay nung dineclare na null and void yung Makabayan articles of impeachment, Makabayan Block, at nung inatras nila Kiko Aquino D yung kanilang articles of impeachment, nagsimula na daw yung 1-year ban, no? Kaya wala na yung sinampa nila Father Sabalya, etc. No, yun ang sabi nila.
Yun yung ikalawa, di ba? Ikatlo, bakit nag-hearing? Bakit sa semi-trial? Na actually, ako yung unang nagsabi nun. Pero sino ba naman ako? Wala naman ako involvement sa semi-trial na yan. No? Binulgar pa ako ni Atty. Palsis na sa akin daw nagsimula yun. Yung semi-trial at saka yung mini-trial. So, kwan daw, dahil may gagawin trial, kwan daw yun, labag sa ating konstitusyon at sa ating mga batas. No? Ganon, no? At meron pa, ikatlo, bakit daw kinuwan? Pinatay yung impeachment ni BBM. Kwan daw yun, double standard, no? Gano'n, etc. So yun yung mga nabasa ko doon sa kanilang articles of impeachment. Sa kanilang attempt na patayin itong impeachment na ito. Na basically, gumawa naman yung mga rules na yan, yung Supreme Court na sumagot doon sa kanilang petition na patayin yung impeachment. Napatay nga. At nung napatay, ito yung mga sinabi ng Supreme Court na dapat gawin ng House. Ngayong ginagawa ng House, ang sabi nila, Sara, mali yan. Unconstitutional yan. No? So, medyo natawa ako ron. Medyo natawa ako doon sa kanilang ginagawa ngayon. Kaya nga, parang ang reaction parang hindi mo na maintindihan itong kampo ni Sara. Ano ba talaga? Hindi, pero Nal, tungkol doon sa unang issue, yung ang dapat na mag-refer sa Justice Committee ay hindi lang speaker. Plenary. Plenary. Actually, tama yung paliwanag ni Congressman Redon, ni Representative Redon. Kung titingnan mo yung records at kahit yung coverage ng media, hindi naman talaga si speaker ang nag-refer sa Justice Committee. Yung plenary talaga. Actually, refer ng galing sa Secretary General, yung Secretary General ang nag-receive. Tapos pinasa sa speaker. Yung speaker pinasa sa rules. Tapos yung sa rules committee, pinasa naman sa plenary. Sa plenary, naka-agenda doon, hindi nga lang nagkaroon ng debate sa loob ng plenary. Ay paano naman kung magkakadebate kung wala namang nakikipagdebate? Di dapat sana nakipagdebate yung mga pro-Duterte congressman doon. Ay hindi naman sila hindi nila ni-raise yung issue. Si Marcoleta, si Suntay, di ba? Yung mga plenary yun. Nag-raise pero nandun sa agenda, nakakalendar, nandun sa agenda at inaksyonan ng plenary. Wala na nga lang nangyaring debate. Pero ang ibig sabihin ng walang nangyari sa debate, hindi naman problema yun ng plenary. Wala namang nagdebate. Di ba? At saka hindi naman required na magkaroon ng plenary debate tungkol lang sa issue na yun. Nagkataon na lahat sinangayunan. Walang objection. So, ni-refer na sa justice. So, ang nag-refer ay ang plenary. Technically, plenary pa yung nag-refer. Paano in-agenda nila nilagay nila sa agenda. Diba? Oo, kaya sabi nga ni diba? Kaya yun yung medyo piko na si Congressman Redon na sinasabi niyang sinungaling. Diba? Yun yung term na sinungaling tong kampo ni BP Sara Dapat i-dismiss na kaagad yan ng Korte Suprema kasi sinungaling dahil yun na nga sa facts, kinover naman ng media yung yon. Anyway, yung iba doon, Nald. Yung ikalawa, yung 1-year ban. Naman yun napakalinaw naman sa kaya nga yung grupo niyo sa Akbayan nag-giveaway na para mag-concentrate na doon sa dalawang na hindi na matutupad ng 1-year bar rule, di ba? Ano na yan? Na yun? Na nga doon, recognize na wala na lang yung dalawang impeachment complaints. Yung dalawa na lang, kasi yung dalawa pasok doon sa February 6 yung dalawang impeachment complaint. Para lang hindi na ma-technical. So ibig sabihin, alam nyo, masyado nang sinusunod ng ng House. Oo, tapos ganyan na naman. Talaga naghahanap ng butas. Wala mahanap na butas. Pero attorney, 16 yung abogado ni Sara. Ibig sabihin, talagang nambubudo lang sila? Ibig sabihin, wala man lang kaunting legal rigor itong kanilang final sa Supreme Court. Ang daming abogado ron, ha? Hindi na. Ang isang pinakamagandang point doon,
Sino bang nag-raise nun? Sila. Naglabas sila ng statement yung defense team. Maiksi lang, parang 3 paragraphs. Ang isang paragraph doon, alam mo kung ano yon, yung paragraph na yon na sinabi nila na in a way, ano yun sa kanila? Ano yun sa kanila? Parang sa statement na yon, ano na kaagad, against sa kanila na yon. Bakit? Sabi kasi nila ganito, hindi naman daw sila lumapit sa Kongreso para pigilan ng impeachment. Ang ano daw nila, mag-seek ng clarity. Kumbaga, hindi sila lumapit sa Korte Suprema para hindi sagutin ni VP Sara yung mga issue sa kanya. Hindi daw 'yon. Gusto lang daw nila ng clarity. Ngayon, ang point ganito. Alam mo, Nald, ang Supreme Court at ang mga courts, hindi ka diyan pwedeng humingi ng clarity. Yan yung sinasabi mo, Nald, na kasi hindi naman yan katulad ng DOJ na pwede kang humingi ng DOJ opinion. Di ba? Kasi kung ang korte, lalo na't Korte Suprema, ay pwede kang humingi ng clarificatory, parang clarification sa mga issues, tatambakan ng ganyang mga petitions ang Korte Suprema. Tsaka, kaya nga siya may Ronald na isang requirement sa mga kaso. Alam mo kung ano 'yon? Aside sa legal standing, alam mo kung anong pinaka-importante? Ano? Actual case or controversy. Ibig sabihin, kung wala pang actual case or controversy, hindi ka pa pwedeng lumapit sa court. Kaya nga, di ba kaya nga kay Bato, walang actual case or controversy 'yon. Sabi, yung tungkol sa kanyang gusto niya ng magkaroon na ng pronouncement ang Korte Suprema tungkol sa issue niya. Sabi ng Korte, wala pa namang warrant of arrest eh. So ano nga action na namin? Hindi pa wala pang controversy. Parang lumapit kayo sa Supreme Court para ang Supreme Court maglabas ng clarification tungkol sa ICC or sa hindi pwede 'yun. O sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari. Ganyan. Kaya mali yung sinabi ng mga lawyers ni Sara doon sa na lumapit daw sila sa Korte Suprema to seek clarity doon sa mga importanteng constitutional questions. Di ibig sabihin humihingi ka ng clarification sa Supreme Court. Bawal yun kasi hindi naman pwede. Kailangan actual case or controversy. Mayroon ng aggrieved party, mayroon ng hindi ganyan yan. Di ba humihingi rin sila ng TRO? Hindi lang clarity yun. O kaya nga. Pero ang sinasabi ko, yung statement nila ng defense team, pinapaliwanag nila, gusto lang daw kasi nilang malinawan sila sa maraming constitutional issues na involved dito sa impeachment na nangyayari ngayon. Ayun na nga, kahit pa napaka-importante ng issue na yan, kung hindi pa naman yan actual case or controversy. Di ba tayo nga, yung mga natin dyan, halimbawa, may batas na pinag-uusapan sa Kongreso. Alam mong medyo hindi maganda yung batas na yan. Pwede ka na bang lumapit sa Korte Suprema? Hindi pa naman nagiging batas. Di ba? Yan? Ewan ko, Pero hindi ba alam ng mga abogado niya yun? Yung napakarami ng abogado? Yung mga issues na yan? Hindi ba nila alam yan? At saka na, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.